Professor, ito po, no, talagang sunod-sunod na po yung lindol na nararanasan natin at ang katanungan po ng maraming tao, hinog na ba talaga ang Metro Manila para sa the big one? Is this already a sign? The last week, no, September 30, yung sa Bogo, tapos last weekend po, yung nangyari sa Davao, tapos ngayon po, yung nangyari rin sa La Union. May bagyo pa. May bagyo pa, Bagyo La Union. Kayo po, Professor, ano po ang fearless forecast assessment nyo po dito sa mga nangyayaring lindol? Ano po constant threat naman po talaga ang paglindol dito sa Pilipinas. Alam po natin na maraming faults, maraming mga panggagalingan ng earthquake na malalakas. In fact, every day naman nakakatala talaga tayo on a normal day na mga 20 earthquakes per day. No? Mga maliliit nga lang instruments lang ang nakaka-detect. Pero ang mga pangyayari po ngayon ay malalakas yung mga lindol at ito po ay mayroong mga impact sa atin, At matagal na rin po nagbababala ang gobyerno na maraming po tayong mga faults. Ang isa po dito sa Metro Manila, meron tayong Marikina Valley Fault na pwedeng gumalaw at pwedeng magkaroon ng magnitude 7.2 na lindol. Mas malakas ito doon sa nangyari doon sa Northern Cebu. Yes. At dahil nga nasa populated area, yung tinatawag natin the big one, ang mga tansya nila ay marami ang mamamatay sa unang 5 minuto, no? At ayun po, ang pwede po nating gawin ay maghanda palagi because it's a constant threat. Yeah. Yung mga paghahanda po natin, katulad nung halimbawa, yung gusali ay dapat mapatibay according to the building code para ma-address yung ground shaking hazard. Kapag nagkaroon naman ng tsunami galing sa Manila Trench, ay dapat naghahanda na po ngayon tayo kung ano yung kailangan natin gawin kung sakaling magkaroon nga ng tsunami. Ganong kataas ito, ganong kalayo tayo dapat iiwas, saan tayo pupunta, no? It can happen anytime. And it's hinog na nga yung Marikina Valley Fault. Tsaka marami po naggagalawan. At alam naman po natin yan na constant threat ang mga lindol sa atin. Professor, ito po, kanina nag-report po si Vic Sumintak at sinasabi po niya, although mas malakas yung nangyari po dyan po sa Davao Oriental, yung 7.4, as compared po dun sa nangyari sa Cebu sa 6.9, pero mas marami po ang namatay po sa Cebu. Reason being daw is because yung nangyari po daw dito sa Davao was sa tubig, no? Yung naging epicenter ba ho niya or yung fault line po niya. Maybe you can explain as opposed to the one that happened in Cebu na sa lupa. Ano po yung diferensya? Meron ho bang pagkakaiba sa dalawang lindol po na nangyari po sa Cebu at saka po doon po sa Davao Oriental? Well, unang-una, yung dalawang yan ay parehong fault naman ng pinanggalingan, Okay. Yung isa nga lang nandun sa dagat. Yung doon sa Northern Cebu ay mababaw. Ibig sabihin malapit doon sa city, Bogo City, no? At yung fault na yon, nakita natin yung rupture doon sa Nailon, Barangay Nailon sa sa Bogo City. So dahil nga mababaw siya, at malapit sa populated area, mas malaki po ang impact nito. Yung isa ay sa dagat nangyari. Actually, yung epicenter din naman doon sa Northern Cebu, sa dagat. Hindi ko lang alam kung Cebu Strait yun. Pero meron siyang continuation, yung fault niya on land. Doon sa Bogo City, doon sa Barangay Nailon nga. Ito naman, doon sa dagat, ay mas malalim siya. Iba-iba ang tinakikita ko. Sabi ng PBOX ay 23 meters, 23 kilometers deep pala. Hindi meters, kilometers deep. Wow. Sabi naman dun sa isang nakita ko sa USGS, 58 kilometers deep, no? Ibig sabihin po noon, mas malalim siya, mas malayo dun sa mga populated areas. So, ang lindol po kasi, yung pinagmulan niya, habang lumalayo ka dun sa pinagmulan, ay pahina ng pahina. Parang ilaw lang po, di ba? Pag
Professor? tinignan natin yung Yes. bumbilya, pag Oo. malapit tayo, maliwanag. Oo. Hello? Yes, Hello? yes, yes. We can hear Parang you. bumbilya, nadidinig niyo po ako? Yes, yes, go parang ahead. bumbilya, pag malapit tayo, nakasindi yung bumbilya, pag malapit, maliwanag. Pero kapag habang lumalayo tayo, hindi nagiging mas madilim, di ba? Oo, correct. Oo. So humihina yung liwanag. So ganun din po yung lindol. Kapag malalim, mas malayo yung doon yun sa mga populated areas. So ibig sabihin, nagdi-dissipate, humihina din yung lakas o yung enerhiya ng lindol. Paano? Itong sa Cebu po, sa Northern Cebu, malapit po sa Bogo City, malapit sa Medellin, malapit doon sa San Remigio, malapit doon sa Daang Bantayan. Dahil malapit po siya, malakas yung lindol, 'di ba? Yes. Kahit at mababaw siya 'di ba? At kahit na 6.9 lang 'yon, magnitude 6.9, malapit talaga siya compared doon sa nangyari doon sa Mindanao na magnitude 7.4, mas malakas siya pero mas malalim at mas malayo.